Geraldine Ging Zamora Racasa, isang napakagaling na rheumatologist siya. Siyempre, mga sakit nyo, kasukasuan, yan yung expertise niya. Plus, graduate siya sa UP, Medicine, valedictorian, at nanalo siya ng TOYM, 10 Outstanding Young Men, Young Persons dito sa Philippines dahil sa mga kawang gawa niya para sa bayan natin. Ging, thank you for coming again. Thank you po. Good morning po sa inyong lahat. Oo, alam ko, ilang araw ka ba hindi na tulog, na puyat, kaka-prepare nitong mga slides para lang sa inyo. Para maintindihan niyo po yung mga i-discuss natin ngayon, no? Meron po kayong mga gustong tanungin, tanungin niyo lang po sa amin. Tapos gumawa ka na rin ng Facebook page para sa kanila. Opo, salamat sa inyo, Doc. Okay. Nahiya kasi ako initially. Pero ang dami palang nakakakita, ang dami natututo. Ang dami nagko-comment sa'yo. Ito try ko pong sagutin lahat, tsaka gawa ng topic, gawa ng post yung mga tinatanong niyo po. Kita nyo, sobra swerte talaga tayo. Di ba? Parami tayo ng parami. Anyway, pag-usapan natin dito sa first part, yung about gout, rheumatoid arthritis, tsaka lupus. Siguro, gout lang muna konti. Gout muna. Ano kasi ba yun yung ang gout? Yun ang pinaka gustong-gusto nilang topic. Yung gout po kasi yun yung isa sa pinaka-laganap, pinaka-common na rayumang may maga sa Pilipino. Ang nararamdaman po doon, usually biglang mamamaga yung isang kasukasuan. Pinaka-common po, pinaka-laganap yung sa tuhod o sa paa. Siguro po yung mga lalaking nanonood po sa atin, no, baka po nangyari na sa inyo yun, yung bigla na lang paggising nyo sa umaga, napakasakit na ng paa o ng tuhod, hindi nyo na maihakbang. Ang sabi po ng mga pasyente ko, matamaan lang ng kumot or madampisan lang ng kumot o mahanginan lang ng electric fan, napakasakit na, parang nilalagnat sila, no? Parang ganon. Ito po ay sanhi ng gout usually, kung gout nga po talaga yan, dahil po to sa uric acid crystals na namumuo o nag-crystallize sa kasukasuan. Bali, iniisip, Dr. Ging, ng kababayan natin, siyempre, nasa barangay sila, nanonood sila sa iyo. Inisip nila, gout ba itong naramdaman ko o hindi gout? Sino ba tinatamaan? Ako ba? Lalaki? Babae? Matanda? Bata? At anong klaseng sakit itong kinukwento mo? So usually po ang gout, tumatama po yan sa mga lalaki, mga edad na mga 30 onwards, no? Pwede rin sa babae? Pwede rin sa babae. Ngunit sa babae, mas common na ito after menopause, pag wala na po kayong regla. Sa batang babae po, hindi po yan laganap dahil meron pa tayong protection ng hormones natin dahil may regla pa po tayo. So mas common siya sa lalaki. Wag po kayong magugulat na 30 pa lang kayo, meron na kayong magamaga. Initially, so pagkaroon po ng atake ng gout, mawawala po yan after isang araw, after a few days, no? After ng ilang araw, mawawala na po yung maga nyo na parang walang nangyari. Tapos, pwede po yung bumalik matapos ang ilang taon. And then, kung lumalala na po yung gout, pagpataas ng pataas yung uric acid, lalo lang itong padalas na ng padalas yung atake. Pero ang typical sa gout ay in between ng mga atake nyo, wala kayong sakit. So, yun yung medyo characteristic niya. Pwedeng tamaan ng tuhod, paa, yung hintuturo ng paa. Pag malala na siya, pwede na umabot sa mga kamay. Bakit paa at hindi kamay? At ang nauuna, no? Bakit may lumalabas na mga bukol-bukol din, di ba? Usually, nauuna yung sa paa. I'm not really sure bakit. Pero doon talaga yung nauuna siya. Siguro mas malalaki kasi yung kasukasuan sa baba. And then, minsan po, may tumutubo na po na mga bukol-bukol sa katawan. Sa kamay, dito po, dito sa may siko, even sa ears. Kung mapansin niyo po kung meron kayo, meron sa ear. Kung saan po, kahit saan po pwedeng tumubo na. Ito po yung deposit o nag-aakumula, yung uric acid na nasa dugo nyo lang dapat, pero pumupunta na siya sa kung saan-saan, sa kasukasuan, sa kidney. Yun po yung mahirap kung umabot na siya sa kidney. Kasi yun po, nakakasira talaga siya ng bato. Dapat ba matakot yung kababayan natin sa gout? Nakamamatay ba? Pwede bang hayaan na lang? Siyempre, wala silang pera pang consult. Nanonood na siya sa atin. Ang gout po, kung gout lang, hindi naman po siya ganun nakakatakot. Especially sa simula, kasi masakit siya. No? Yung sakit nakakatakot kasi talagang hindi ka makakalakad, pero mawawala siya after a few days. Yun nga lang, pag hindi natin siya magamot,
pwede po niyang sirain yung katawan, yung kasukasuan, especially ang kidney, ang bato. Doon po ang nakakalungkot. Kasi medyo madali naman pong gamutin ang gout talaga kung tama yung pagkain, especially kung mabigyan ho ng gamot. Di naman po ganun kamahal yung gamot, pero mahal pa rin po siya sa mga ibang tao at hindi siya accessible sa lahat. Especially mga nasa province. Pag yung panahon na sobrang sakit, yung may sumpong, ano ba yung pwede nilang inuming gamot? Kasi yun yung Acute attack. Acute attack, doon no? sila kasi hihingi ng Oo, tulong no? kapag So, masakit eh. Kung gout talaga ito at merong biglang maga, masakit na masakit, pwede silang bigyan ng colchicine or yung mga NSAID, yung mga non-steroidal. Hindi siya steroid pero pangtanggal ng maga. Pwede ring Anong pang-steroid. NSAID ang maganda? Ang daming NSAID eh. Madami po kasi talaga. Meron ka and bang NSAID na eksakto? Hindi po kasi ganun dahil yung ibang NSAID po, hindi siya maganda sa mga taong may gasgas ang sikmura. Yung ibang NSAID, magandang iwasan kung meron po kayong sakit sa puso. Tapos lahat po ng NSAID, nakakasira po ng bato kung iinumin ng madalas. Kunwari, araw-araw na. Sige, bigyan Kaya po natin- mahirap pong yes. example, Bigyan mga natin ng examples? mas malalim tips para maintindihan nila and alam rin nila pag pumunta sila sa doctor nila para ma-educate din yung doctors like us na hindi rheumatologist. So, colchicine ang acute attack. Pwede po ang colchicine kahit 3 beses sa isang 3 araw. times a day lang. Pwede po. na. Oo, yun nga Hindi lang. na yung hinahabol na Hindi na 6. po yun yung parang dati na every hour hanggang maka 12 or magtae. No? Hindi na po ganun ngayon. Kahit 3 beses lang po sa 3 isang times araw a day, pwede na. colchicine, Yun nga lang po, tablet. Oo. kung may sakit sa bato, hindi ho pwedeng ganun kadami yung dose kasi may side effect din po siya. Pwede pong magparang leukemia, yung sobrang bababa yung platelet. A few Ganun, no? days lang ang colchicine. Usually po, pag wala ng maga, pwede na siyang ibaba sa once a day kung mataas pa yung uric acid. Level. Oo, kumbaga, ang advisable talaga is tuloy-tuloy siya hanggat bumaba yung uric acid ng less than 6. Kung hindi po ito bawal. Kasi po hindi siya magandang iinumin kung may problema na nga po yung bato. So yan, na Dahil- merong mga precautions kaya kailangan doktor. Opo. Plus sa NSAID naman, yung mga usual na mefenamic acid, yung mga mga ganyan. diclofenac, Diclofenac, naproxen. bawal sa may Ito po, sira sa kidneys. Ang maganda pong iwasan. Kasi po iwasan. lalo pong masisira yung bato. Yung gout po, sisirain na niya yung bato nyo, dagdagan pa po natin ng NSAID, lalo pong masisira. Pero kung wala pong problema sa bato, ang mga NSAID na pwedeng inumin, ngunit nakakagasgas ng sikmura, example po, diclofenac, naproxen, Tramadol. tramadol hindi po siya NSAID, pangtanggal lang siya ng sakit. Hindi siya Pero NSAID. hindi siya nakakatanggal ng maga. So ano yung mga NSAID na pwede na, if ever lang, 1 day, 2 days yung mga... O yun, mga ganun po. Meron bang mas malakas Etoricoxib, yung mga coxib na Ito yan. namang coxib mas yung- maganda ba tong coxib o mas mahal lang yung coxib? Ang coxib, mas maganda siya in a way dahil hindi siya mas nakakagasgas ng sikmura. Safer for the tiyan. Safer siya sa tiyan. Pero may findings tayo na kung matagal nila itong iinumin, abot ng buwan taon, mas hindi siya maganda sa puso. Oo nga. Pwedeng tumaas yung heart failure, heart attack. Lahat If- naman ng gamot may side Kahit yung effect. bagong coxib, o mas Opo. konti na lang yung tama sa heart failure. Parang pare-pareho pa po Pareho sila. pa rin. Although tinanggal na po yung isa, yung Al- Vioxx ba yun? O yung Vioxx. Pero mas uso yung coxib. Let's say nabigyan ako ng 1 week coxib. O let's say sumakit. Dapat ba ubusin 1 week? Ay, hindi po. Hindi Kadalasan po 1 week ang prescribed ng Opo, doktor. ang antibiotic yung mga tipong gano'n, yung dapat 1 tapusin. week, oo. Pero yung pain mga reliever, ganito po, especially since gusto natin siyang hindi masyadong inumin kung hindi naman kailangan. oo, tama. Pag wala ng maga, wag nang inumin. At saka yun po, kailangan muna talagang malaman kung walang sakit sa bato dahil baka di ba dapat po first do no harm pag doctor, no? Oo, kakabigay ng gamot, lalo wala- na siya. opo. Pero kung hindi mo naman bibigyan minsan, Masakit naman meron po. bang home remedy yung sakit? Yun na po, yung home hindi remedy iinom? tayo. Pwede bang yung fastum na lang or what? Yung iba pong mga tao, hindi, maganda po talaga pag may maga, lagyan natin ng ice pack, no? Ice, malamig. Hindi warm. Hindi po. Pag acute, acute yung mabilisan, Sakit. biglaan. Yelo. Pag biglaan, Okay. malamig. Oo.
Especially pack. kung magang-maga po yung kasukasuan, pwede po kayo maglagay ng ice pack. 15 minutes, mga 3 times a day, pwede po nating lagyan, no? Tapos, tutulungan po nun yung sakit at saka yung maga. Medyo mababawasan. Tapos po, Pero yung ice hindi diretso sa balat. Bawal. masakit po kasi yun. Oh, so Pwede nyo dapat- lagyan ng Tuwalya. tuwalya or ng manipis na Tela. damit, na tela. Okay. Para hindi naman sobrang mahirap tiisin, no? Kasi masakit din po pag yelo. Tapos po, yung Galaw-galawin, ibang tao hindi. po, maganda pong i-rest lang muna yung... Arrest, wag gagalawin. Wag masyado. Yung iba po Pahinga. kasi gusto nilang masahihin pa eh, no? Wag, Oh. lalong mamamagaho yun, o pag gout po. Okay. Tapos po, ano ba yung sabihin ko kanina? Yun. Yung Rest, pahinga. Rest. pwedeng i-elevate yung paa, Elevate yung paa. itaas yung paa, kung paa yung masakit, kahit papaano mababawasan yung pagpunta ng dugo doon, mas hindi siya mamamaga. And then, yun po, Colchicine. colchicine pwede kung Elber. hindi po problematic yung bato. Yung mga gamot, allopurinol, Okay. Kailan buxostat. sisimulan? Dati po, Kasabay ba ng colchicine o wag muna? Dati po, ang sabi is wag siyang isasabay sa maga. Pero Tama. ngayon po, ang bagong pagsusuri, pwede na po siyang isabay basta meron tayong pangtanggal ng maga. Kasi kung hihintayin pa natin na after 2 weeks, dati po kasi sabi hintayin nyo after 2 weeks na mawala na yung maga Oo. bago kayo magsisimula ng pangpababa ng uric acid. Kung hihintayin nyo yun, baka pag after 2 weeks, magkaroon na naman tayo ng maga. Kasi bawat akyat po at baba ng uric acid sa Yes. katawan, pwede pong mag-trigger ng gout attack. Natutuwa ako, Doc Lisa. Kaming mga doktor, nagpapasalamat kay Dr. Aging. Luma na yung pinag-aralan ko. Sorry. Nag-iiba naman Nakalimutan din. ko na. So, kasi yun ang alam ko bawal ibigay. Huwag na rin pong Tapos ihihinto. ilo-load mo ng colchicine hanggang magtais siya. Dati Tapos pa. ngayon, bago na pala. Ay, dapat ina-announce nyo yan para alam namin. Meron naman pong Ina-announce guidelines. Meron gout Hindi naman guidelines. alam ng lahat ng doctors yung guidelines 2000, ano pa nga po yun. Siguro, that's why nagla-lecture din po kami. Pero sa ito mga- proven na to. Ito na bagong standard of So far, care ngayon. Opo, so far. pwede na. Ano mas maganda? Allopurinol, fibuxostat? Dalawa lang naman. Dalawa lang po ang available sa Philippines Oo. kasi importante po na tugunan natin yung sanhi ng Yes. gout, which is mataas yung uric acid. Kung hindi, babalik-balik lang yung pain. Yes. So, kailangan pababain yung uric acid. Sa Philippines, merong allopurinol and fibuxostat. Yes. So, yung allopurinol, mas luma na po siyang gamot. Marami na pong gumagamit ng milyon-milyon. Hindi lang po namin siya maibigay ng full dose kung may problema sa bato. Kasi po, kailangan i-adjust yung dose. So, minsan, hindi natin ma-maximize, kumbaga hanggang 100 mg ka na lang. Hindi ho sapat sa ibang tao. Tapos po, yung fibuxostat naman, siya yung mas magandang gamitin kung may problema sa bato, pero maganda siyang iwasan kung may problema sa atay. So, kaya maganda po, before magbigay ng gamot na yon, i-check natin yung creatinine, yung ALT, parang ganun po. Para lang alam natin ano Pag yung mas... matagalan itong allopurinol, taon, o pag bumaba na uric acid, pwede na. Tsaka ano yung level na gusto? Opo. So, ang goal natin ay uric acid na mas mababa sa 6. 6 talaga? 6 mg per deciliter. Or sa ibang unit, 350, 360 micromole per liter. Depende po sa gamit ng lab na pinuntahan ninyo. So, mali na rin yung naaral ko many years ago na hayaan ng asymptomatic hyperuricemia. Yung... Hayaan lang siya mataas. Total, wala namang masakit. Dati po, magandang hindi siya gamutin, yun yung sinasabi. Pero na ang mataas kasi ang uric acid, masama rin po sa puso. So, ngayon po, kung lumampas na ng 8, yung uric acid ninyo at Sobrang meron taas na kayong, yun. may high blood din kayo or may sakit na sa bato, kunwari may kidney stone, at Gamutin less na. than 40 years old pa lang kayo, mataas ng uric acid niyo. Ibig sabihin, tataas pa po yun your whole life. Kasi 80% talaga ng uric acid, gawa lang ng katawan natin. Minsan po, kahit wala ka ng kaining pagkain na may uric acid, gagawa talaga yung katawan. That's why, Doc, kailangan din talaga malamang Ibaba. i-continue yung gamot, yung allopurinol or fibuxostat. Wala naman side effect. Siyempre, kinakatakot ko side effect. Ang tagal ng allopurinol, mag-Steven Johnson, mag-ganyan. Yung mga gamot po na yan, lahat naman po ng gamot, kahit paracetamol, may possible side effect. Kaya po maganda na pag nakagamot, paminsan-minsan po dadalaw sa doktor para lang ma-check yung creatinine, ALT, AST. Yes. Kasi kung nagsisimula na silang tumaas, ibig sabihin po, baka kailangan po nating magpalit ng dose or ng gamot.
Okay. Parang ganun po. Kilala ako, Doktora Lacasa, na mga patient, naka-maintenance naman, pero lagi pa rin mataas yung level ng Uric acid. Oh, ayaw bumaba. Siguro Ituloy po, lang yung gamot. baka kulang po yung dose or baka hindi po iniinom araw-araw talaga. Minsan po, Sinabi lang. minsan kasi nakakalimutan or minsan po, syempre mahal po talaga ang gamot. Minsan nagsiskip. Ganun naman talaga. Sinasabi lang yung Opo, uminom po ako. Tapos, totoo ba yan na? Tapos, ay, dedo, kunwari lang. Parang ganun po. Minsan po talagang hindi lang continuous. Or baka po yung kinakain natin, baka inom pa rin po ng inom ng beer. So, Kain pa rin ng kain ng basically, bilis. bago natin iwan yung gout topic, pagkain, bawal, pwede, ibawasan. Ang maganda pong bawasan, unang-una ay mga alcoholic na mga inumin like beer, especially beer, mga whiskey, mga ano po hard drinks, no? Mas ayaw mo hard drinks. Mas ayaw ko po ng beer. Beer. Mas marami po siyang purine or uric acid. Beer ang mas Pinakamahirap. bawal. Oo, Ay, pinakamataas pala siya na... Wine, mas Ang pwede. wine mas konti than beer. Pero meron pa rin. Pero at least, kung kailangan uminom, kunwari, masasaksak kayo pag hindi kayo makisama, no? Ayun po. Tapos po sa pagkain, maganda pong iiwas sa mga may shell, ng mga talaba, tahong, shellfish po na mga alimasag, tsaka Hindi ko gano'n naririnig yun. Shellfish ang bawal sa gout. Bawasan po. Bawasan sa gout. Mahirap kasi magsabi ng bawal, di naman sinusunod. Bawasan na lang. Opo, no? So, hindi rin kasi talaga feasible na walang-wala kang purine sa diet kasi walang lasa, ano pang pwedeng kainin. So, kahit konti naman po. Yung maliliit po na isda, dilis, tawilis, ano ba yung mga bagoong, yun po magandang iwasan. No, po. Especially kung pinapababa nyo pa lang yung uric acid ninyo. Pag maganda na po yung level, edi pwede na pong kumain-kain ng gano'n, basta yung gamot tuloy-tuloy. Yung mga matatabang karne, mga baka, magandang bawasan. Baka, baboy, bawasan lang. Okay pong kainin, kanin, carbohydrates po, pasta, munggo hindi po bawal, ang beans hindi po bawal. So, ulitin mo yan. Favorite question Ang nila. favorite. Munggo, tokwa, tofu, taho. Hindi po yun bawal. Gano'ng karami ang pwedeng munggo? Basta wag naman po isang kaldero, Doc, no? 1 cup. 1 cup siguro or a few tablespoons. Pero siguraduhin po yung munggo, hindi naman po siya sobrang alat. Baka po may chicharon, may dilis, may shrimp, kaya siguro kayo nag-aatake sa gout sa munggo dati. Yan. Kompletong tips sa mga gout, alam na natin. Tandaan. Apa. Mas matalino ba yung mga may gout? Nabasa ako dati. Talaga po? Oo, yung mga writers, mga artists, talaga? may gout. Bakit kaya, no? Ay, damihan nyo rin po ang pag-inom ng tubig pag may gout. May tulong pala, nakalimutan buti na sabi Ayun mo. yung nakalimutan ko yung tubig kanina. na marami, mawawash out niya yung gout? Mawawash out niya yung... Parang di ba po, kunwari meron kayong basong tubig, tas punong-puno ng asin. Pag natuyo po yung baso, malalabas yung asin. So, yun yung gusto nating iwasan na pag nag-crystallize yung uric acid. So, pag maraming tubig sa katawan, hindi siya matutuyo. Ganon. Na mas hindi siya magde-deposit sa mga kasukasuan. Pero bawal po rin ng sobrang daming tubig kung merong congestive heart failure. Okay. So, ano po, guided. Next topic na napakahalaga din, may patient ako nakita na isang araw, rheumatoid arthritis. Ayan po, may mga Common ba tatanong. yan? Ano ba to? At nakikita ko na yung mga kamay nila eh. Opo. Ang rheumatoid arthritis, hindi siya as common as gout. Pero marami pa rin pong merong rheumatoid arthritis. So, ang rheumatoid arthritis, ito pong picture galing sa American College of Rheumatology. Sana yung cute nating kamay. Ito. Ito po. So, ito po ay isang uri lang ng rheuma. Di ba sabi ko po nung unang guesting ko kay Dr. Willie, na more than 100 types ang klase ng rheuma. Isa na doon ang gout, isa na doon ang rheumatoid arthritis. So, dito po sa rheumatoid arthritis, autoimmune siya, meaning nilalabanan po ng katawan natin ang sarili natin at ang pinaka-target niya ay ang mga kasukasuan. Pwede rin po yung heart, yung eyes, no? Pero pinakakitang-kita siya sa joints kasi masasakit na mamaga. So, kung hindi po ito maaagapan, pwede pong masira ang kasukasuan. So, ito po itsura po ng kamay na meron ng
rheumatoid arthritis na hindi po naagapan. So ito po, deformed na po sila. Ito po yung swan neck deformity tawag dyan. So Swan neck ang boutonniere. tawag. So Parang- makikita Boutonniere talaga pala, yan. sorry. Ah, Opo, di ba? boutonniere. Kita nyo naman po, no, na lumihis na yung, nakaganon na, yung Tabingi. wrist, tabingi Wrist na. niya. Oo. Tapos ito po, tiklop na tiklop, bukol po, kasi yan talaga yung namamaga yung wrist, no? Anong cause nito, Ging? Ito pong namamaga na to, ibig sabihin po, namamaga yung synovium. Ang synovium po ay balot ng joint. So, ang joint po may balot para po smooth siya. So, sa rheumatoid arthritis, namamaga siya. Namamaga sa loob. Hindi po kasi siya kita dito sa ating model. Wala po ditong... usually po, nasa loob siya ng joint. Nakabalot po siyang ganun. Sa rheumatoid arthritis, dumadami siya, kumakapal, kaya namamaga, masakit. Yung makapal na yun yung nakakasira ng kasukasuan. Actually, meron tayong mas hindi magandang picture pa pag mas lumala pa ho siya, no? Nako. Ito po. Ito na yung mga Wow, sobrang hindi ho naagapan siguro kasi baka hindi makapagpakonsulta or what. Talagang pwede po talagang masira yung mga kasukasuan. So, this Kamay ba picture. to? Kamay po yan Paano eh. ito naging kamay? Ito po yung thumb. Kamay ito? Opo, kamay po yan. Galing sa American College of Rheumatology, itong picture na to. Na, So, ito yung kamay, ito yung daliri. opo, pwede pong maging ganyan kung rheumatoid arthritis na hindi po maagapan. Hindi po yan mangyayari sa mga osteoarthritis o lupus o gout. Hindi rin po abot ng ganito kagrabe. Iba-iba po kasi yung itsura, pero yung ganito po, malamang rheumatoid arthritis pag nakitang gano'n. Ayan po. Ito po yung synovium. Ito po, pag kumakapal na siya, nagkakaroon na po ng ganun, kaya po namamaga yung tuhod. So, minsan, kung may rheumatoid arthritis, kahit kunan namin ng tubig or ng likido yung tuhod, wala kami makukuha masyado kasi kaya siya namamaga dahil sa namamagang synovium or panos na po yung tawag pag madami na siya. Yun. So, isa lang siyang uri ng rayuma. Iba po yung gamutan nito. Hindi po to gagaling sa mga colchicine, hindi po to magiging maganda sa mga febuxosal allopurinol kasi iba po siyang kind, no? Paano natin malalaman na may rheumatoid arthritis yung nakikinig sa atin ngayon? Siyempre, Ayan. inisip niya, baka rheumatoid ba ako? Ang rheumatoid arthritis po, ang sakit po nito, usually po, nararamdaman yung pain, masakit at stiff, hindi maigalaw siguro yung kamay, kasukasuan. Usually sa umaga, pagising nyo na dapat, di ba, rested, tulog. Pagising, dapat fresh, no? Pag rheumatoid arthritis, usually pagising nila, mas doon pa napakasakit ng mga kasukasuan, especially ng kamay, ng elbow, ng wrist. Tapos, hindi nyo po ito maigalaw, lampas ng 1 oras. Parang ang hirap-hirap galawin, parang yung sinasabi nilang diesel, na hindi agad aarangkada yung kotse. Parang ganun, no? Parang ganun po yung may mga rheumatoid arthritis. Pagising nila, ang hirap po igalaw ng mga kasukasuan kasi napakasakit po. Tapos, over the day, habang lumilipas yung oras, mas nababawasan yung pain. Pero sa osteoarthritis, ganun din. Ganun din, pero hindi lalampas ng 1 oras yung stiffness. Mga 30 minutes lang, tas okay na sila. Parang naalala ko nung isang araw, pagising ko, Stiff parang na. a little stiff na siya. Osteoarthritis siguro yan, Doc. So, lahat ng nanonood na nagiging stiff, huwag nyo aaminin, di ba? Nakakahiya eh. Hindi, pero so, pag magandang osteoarthritis, malaman. ibig sabihin tumatanda na. Pwede po, pero pwede rin po yun dahil sa lahi, gano'n, no? Pero ito po, mas delikado po ang rheumatoid, so gusto nyo pong pansinin, kunwari, pag kayo po yung tipong pagising nyo, ang sasakit ng mga kamay, ng 1 mga... hour, not more than 1 hour. Pag lampas ang oras, magwo-worry tayo. Magwo-worry tayo. Gusto nyo na po sana magpatingin nun kung gano'n. Kasi po, ibig sabihin, hindi lang ito yung mga pangkaraniwang pananakit na ilang minuto lang nawawala. Ito, umaabot talaga ng oras. Tapos kung hindi siya magamot, pwede po talagang makasira ng kasukasuan at makaapekto ng ibang parte ng katawan like puso, yung mata, and others, lungs, ganun po. Anong blood test para dito? Okay. Kasi meron nagtatanong, mga Opo, CC. opo, no? Maraming mga malalalim na test. Opo, Hindi na siya na blood hindi rin count siya eh. available sa lahat. Actually, kung nagpa-blood count po tayo at matagal ka ng may rheumatoid arthritis, more likely makikita po doon meron na kayong anemia.
Anemia of chronic Magiging disease. anemic ka pa Opo, dito. kasi sakit po to ng buong katawan. Hindi lang to sa kasukasuan kumpara sa mga osteoarthritis. So, yung mga pasyente po, pwede silang magkaroon ng anemia. Mababa po yung hemoglobin. Pero kung titingnan niyo po yung ibang values sa complete blood count, hindi ito dahil nawawalan ka ng iron or dahil kulang sa iron. So, kahit anong inom niyo ng iron, hindi po to gagaling hanggat hindi mapagaling yung talagang sakit, which is rheumatoid arthritis. Gusto ko lang isingit. Iba talaga pag ang guest mo valedictorian, di ba? Grabe. So, Sana UP naiintindihan. Med, valedictorian, sobrang hirap yun. Cum laude. Nerd lang talaga. Kaya nakita mo, sobrang yung utak ni Dr. Aging parang computer, di ba? Ganito, bawal, ganito, pwede, at tinutulungan tayo ng libre. So, hindi So, ko, CBC, medyo nawala yan sa mind ko na pag rheumatoid, huwag ka mag-focus sa kamay. Opo, buong katawan Ibang kasi siya. organs Oo. pwedeng tinatamaan na pag-iingatan nila. So, balik tayo sa blood test. Pwedeng CBC, Anemic. makikitang Okay. anemia of chronic disease yung tawag kasi matagal na kayo may sakit. Tapos po, nagpapatest po ang doktor ng rheumatoid factor or RF. Okay. Pero hindi po ibig sabihin na kung negative nito ay wala kayong rheumatoid arthritis. Hindi rin po ibig sabihin na kunwari magpapatest ako ngayon. Kung positive. Positive, meron akong hindi po ganun yan. Hindi porke nag-positive ito or nag-negative ito ay meron o wala ka na. Kasi ang pag-diagnose po ng rheumatoid arthritis ay criteria. Oo. So, matagal na namamaga, may rheumatoid factor, or may anti-CCP na hindi pa po available sa lahat ng lab kasi medyo bago-bago. Anti-CCP. Anti-CCP. May nag-question nga sa akin yan eh. Anti-CCP. It's a very good test. Napakasensitibo po nito. Specific po siya sa rheumatoid arthritis, pero mahal po kasi ito na test. Nasa Philippines na? Meron po sa Philippines, meron sa PGH, meron sa mga, yung sa kung saan hospital ako nandun po, and I'm sure sa iba rin po. Pero mahal po siya, pero maganda po siyang test kasi nauuna po siyang mag-positive kesa sa rheumatoid factor. Magkano? I think mga 2.5 to 3.5 siya sa PGH. 3,500. Sa St. Luke's po yata ganun din. No? Medyo mahal po. Pero for those na nakaka-afford, maganda po itong mapatest. Kasi kung nag-positive ito na mataas yung value, ibig sabihin, agresibo yung sakit. At mas kailangan nating agresibong gamutan din. Parang ganun. Ano pa ibang organs tinatamaan? Pwede bang heart, kidney, Yes, liver? ang heart po. Ano? No? Ang sabi po nila, di ba po ang mga taong may diabetes, parang may sakit sa puso na din. Ganon din po ang rheumatoid arthritis. Para na rin po kayo may sakit sa puso dahil may pamamaga yung buong katawan. Eh lahat naman po halos ng sakit nagsisimula sa pamamaga. Ang heart disease po nagsisimula sa pamamaga, no? Inflamed yung blood vessels, kaya napupunta po doon yung mga cholesterol. So, para pong pwede kayong magkasakit sa puso sa rheumatoid arthritis, pwede pong tamaan ng mata at lungs, pero hindi naman po as parang lupus na mas madaming organ. Mas konti naman po. So, mas serious pa konti ang lupus? Mas serious po ang lupus compared sa rheumatoid arthritis. Okay. Ang gamutan nito, doktor lang talaga magbibigay, no? Opo, kasi prescription wala namang po added value na ituro natin dito sa mga kababayan natin. Opo. Ang nangyayari lang po, kung hindi ka, pwede namang uminom ng pangtanggal ng maga para kahit papaano mabawasan yung pain kung talagang hindi talaga kayang magpakonsulta. Yun nga lang po, kung hindi natin matugunan yung totoong problema, baka po masira nung gamot na iniinom parati yung mga bato, yung heart, na hindi natin nagagamot yung totoong problema. Kasi kung magamot natin yung totoong problem, which is rheumatoid arthritis, hindi nga nakakailanganin nung inom ng pain reliever. Kaya nga siguro 70,000 na nagdadialysis sa Pilipinas eh. Madami po talagang... Ang dami na nagda-dialyze. Marami nagsabi, kakainom ng pain reliever, hindi nila mapacheck. Kaya po, yung gout mismo nakakasira. Oo. Pero ang rheumatoid factor po, hindi po siya mahal na test dapat. Tapos minsan po, siguro kung wala talagang test, pero mukha naman talagang rheumatoid arthritis, baka pwede na po tayong magsimula ng gamutan. Ano yung mga home remedies at yung mga medical na gamot ang magagawa nila? So home remedy muna, ang rheumatoid arthritis, hindi po siya parang gout. Diba ang gout, bigla ang masakit, tas mawawala na. Ang rheumatoid po, matagalang sakit po siya. No? So dito po, mas maganda ang warm. Kunwari masakit yung mga kamay. Paggising nyo, napakasakit. Pwede nyo siyang ibabad sa medyo mainit na tubig. Huwag naman po sobrang init, baka mapaso. Pero yung warm po, hindi malamig, makakatulong po yun sa pain. Kasi po, itong ganitong sakit, chronic, pangmatagalan po siya. Hindi siya yung gout na biglang mamamaga, tas mawawala.
So, pag gout, mas magandang cold. Pag mga rheumatoid arthritis o mga osteoarthritis, masasakit yung kaso-kasuan halos everyday, mas magandang warm. Ulitin ko lang ha. Mainit na tubig, mainit pag rheumatoid arthritis, pag osteoarthritis, pag gising sa umaga, masakit. Magandang, Mas maganda warm, mainit, di ba? Ibabad. Wag lang super init. Pag gout na sobrang sakit yung acute yung tuhod o yung malamig, lalaki, cold naman. Cold compress. Cold tsaka warm. Alam yan ni Dr. Ging kasi cum laude siya sa physical therapy, doble. Physical therapy na rheumatologist pa, double therapist na yan. Ayun po. Dr. Rakasa, yung iba, mainit na tubig lalagyan ng asin. With or without asin is okay? Asin. Feeling ko pareho lang naman po. Kasi ang dulot naman na nung warm is pain relief, better pain control. Hindi papasok yung saline, wala. Parang hindi naman po importante masyado yung kung may asin or hindi. Okay. Pero yung ibang tao po, talagang gusto nila may asin no? Oo, wala naman pong isasama din yun. Hindi naman siya masama. Yung gamutan, ang gamutan, mention lang konti, ano ba to? Steroids ba? Meron o pong, mga... initially binibigyan talaga namin ng steroid, like prednisone, desilon, etc. Pero dapat maliit lang po yung dose. Habang hinihintay naming umaksyon yung totoong gamot niya, example po, methotrexate, na iniinom lang once a week. Hindi ko kaya magbigay ng methotrexate, para lang yun sa inyo. Mahirap ibigay. Ano naman po siya, Doc? Siguro sanayan lang. Ang methotrexate po kasi, DMARD po siya, DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug. So, siya talaga yung mga gamot na mga ganitong sakit. Kasi ang talagang tutugunan niya yung mismong problema. Hindi lang yung... Medyo mura na rin siguro. Mura lang po ang methotrexate. Medyo mura naman siya. Tapos once a week niya lang po iinumin. Pero ganito po, kailangan magandang, bagong uminom, ma-check mo na yung liver and lungs. Kasi dun yung tama niya, no? So parang febuxostat, na ang pwedeng tamaan ay atay. Kaya magandang before natin simulan, check natin na okay ba ang atay natin, maganda ba yung SGPT, SGOT, yung lungs ba natin okay. Pero napakarami pong taong naka-methotrexate. Dami nga naka-methotrexate. Ano nga mga brands nito? Hindi ko po memorize ang mga brands dahil sa PGH. Walang common, parang maraming methotrexate. Marami po. Once a week? Once a week lang usually. Pangmatagalan? Opo, usually pang matagalan po ito, tapos sinisimulan po sa 3 tableta, tapos paakyat kami ng paakyat hanggat kaya pa ng pasyente kasi medyo naduduwal yung iba Feeling nila parang nauumay sila. Hanggat kaya, hanggang Ilinaw lumakas. natin, Dr. Ging. Sasabihin na iba, may side effect yung ganyan, febuxostat, liver atay. So, ayaw ko na lang uminom. Hayaan ko na lang sumakit. Hindi rin po maganda yun. Kasi meron ganun mentality. Meron pong ganun. So, na lang tayo sa alternative, bahala na siya. Sana po wag namang gawin kung kayang bilhin. Ano mas panalo? Mas maganda po talagang gamutin. Dahil kung hayaan lang natin, baka maging sisirain po talaga yung katawan. Lahat naman po ng gamot na binibigay ng doktor, ibig sabihin, alam namin na dapat yung benepisyo nito ay mas nakalalamang sa risk, sa potential side effect. Like I said, kahit paracetamol may side effect, kahit sinasabi nila na napaka-safe. Pero yun nga po, kung kailangan ng gamot para sa sakit, mas magandang inumin to or ibigay ng doktor kung yung benepisyo nga niya ay talagang mas malaki than the potential na possible side effect. Hindi naman po lahat ng tao nagkaka-side effect. Yes. Pero kailangan lang ma-explain ng doktor na ito yung posibleng maging side effect. So, ito yung abangan natin. Nafe-feel ng kababayan natin sa pag-explain mo ng gout, rheumatoid arthritis, parang may concern ka talaga dun sa pasyente. Oo, kasi nakakalungkot. Mo siya gumaling, na parang hindi mo... Ito yung mga doktor na talagang for helping di ba? Di ba nafe-feel nila na hindi talaga for income or for ano. Saan nanggaling to, Dr. Ging? Yes. Wala lang. I think gusto ko lang talaga makatulong kasi sorry, madami kasing mahihirap talaga na nag-explain na ako, meron na umiyak. Sorry. Hindi naman ako naiiyak, medyo lang. Medyo lang.
Iyakin lang talaga ako. Ano ba nangyari? Meron ka bang experience na talaga naghirap yung pasyente? Sa PGH. Opo, tsaka kami rin nun, medyo hindi rin naman kami masyadong okay nung bata kami. And then, yung nasa PGH po ako, kitang-kita talaga yung mga pasyente na alam niyo yun, yung pang-lunch ko na lang, ipapambili na lang namin ng gamot. Parang ganon. Kaya kami may sagip buhay sa PGH. Oo, yung mga fundraising, ikaw rin pala. Opo, one of the organizers po ako Sa usually. Sagip Buhay, fundraising, ikaw gumawa. Marami naman po kami. Meron pero ka pang modeling for Opo, fundraising? 4 times na kaming nag-fashion show. Siyempre, ma-arte rin po kasi ako. Sinasama ko po yun. And then, dating model, fundraising. si Dr. Naging 5'9". O, kita niyo suot niya, pang model. Pang-lecture kasi mamayang gabi. May lecture po ako mamayang gabi. So, pinapamodel mo yung mga ang nangyari sikat po na doon, tao, tapos nagbibigay sila ng pera. Actually, yung sa amin po, ang nagmamodel mga doktor. Okay. And then, lahat po ng bibiling damit sa mga partner natin na designers, magdodonate yung designer ng percentage for Sagip Buhay. Na ang Sagip Buhay Medical Foundation po are for our patients in medicine ward ng PGH. So, may mga partner designers kami like sila Jun Escario, Mark Baumgartner, yung mga sikat din po sila na Rahul Laurel. And then, lalabas mo sa page mo yan, hindi lang health tips, pati sige fashion po, ilalabas ko na. Diba? Kailangan nila ng fashion tips, diba? Mas gusto din nila, diba? Tsaka para positive yung feeling nila. Hindi parating mga rayumang ganito. Pero yun po, ang mga fundraising. So, ang stress connected din sa rheumatoid, lupus, o hindi? Opo. Ang rheumatoid arthritis, mga lupus, yung mga ganun pong sakit, mas lumalala po sila pag stress. Anong pathway yun? Meron bang ano yun? Sabi po kasi na in our books or in literature, no, pag mataas yung stress level, tumataas yung mga cytokine na tinatawag na ano bang Tagalog na parang mahirap na explain, no? Inflammatory cytokines. Mga ano po yun, sa scientist na po kasi yun, no, na napakadaming pathway yan, no, po, sa dugo, sa cells. Tumataas yung pamamaga, yung kulang sa tulog, stress. At ang stress, hindi lang po lahat yung malungkot na stress. Actually, kung nanalo kayo ng loto, stressful din po yun. Ang pagpapakasal, stressful. Any kind of change, yung sudden change in your life, pwede pong makatrigger ng attack, lalo na kung lupus. So, mamaya, pupunta naman tayo sa lupus. Pag-usapan natin ang lupus. Ayan, lupus na tayo. Ito. Ano ang lupus? Bakit tinawag na SLE? Ayun. Ang lupus po ay, ang buong term po kasi nito ay systemic lupus erythematosus. Nandun ba yun sa ano? Next slide siguro natin, sir. No? Basta short siya for in short, ang systemic lupus erythematosus ay SLE. Ibig sabihin ng systemic ay buong katawan. Ang erythematosus namumula, pero hindi naman po lahat ng taong may lupus namumula. So, sa lupus po, isa siyang pangmatagalan na sakit. Pangmatagalan siya, hindi siya yung parang gout na isa-isa yung sakit, no? Pero meron talaga underlying problem. So, autoimmune din po siya, parang rheumatoid arthritis, nilalabanan ang sarili. And then, namamaga. Minsan, hindi obvious yung maga, hindi lang naman kasi sa kasukasuan yung maga, pero may maga yung katawan. So, makikita nyo, mataas yung mga ibang lab test, ESR, ganyan. And multi-system, maraming parte ng katawan ng apektado. Parang ito lahat. Kita nyo po, balat, CNS is central nervous system, so brain, utak, lung, spleen. Ano ba ang spleen sa Tagalog, Dok? Pali o lapay? Lapay ba? Hindi, pala ata. Oo, and then mga kasukasuan, bato, may makikita sa blood test, may mga antibody, 'di ba po? Antibody. Antibody nilalabanan nito ang katawan. Okay. And then yun sa dugo po. So, kahit anong parte ng katawan, pwedeng maapektuhan ng lupus. Actually, itong slides na to, ginawa ko po ito for Hope for Lupus Foundation because magle-lecture po kami sa mga barangay health workers soon. So, hopefully, pag na-lecture namin yung barangay health workers, mas marami po tayong mga pasyenteng makikita na may lupus pala, no? Parang ganun po. Part Kesa ka dito hindi sa alam. Hope for Lupus? Opo. Ikaw ang director ng organization? And Vice President po. Ang Vice President ka ngayon ng Hope ang founder for Lupus. po ng Hope for Lupus is Congresswoman Emeline Aglipay-Villar. Because meron din po siyang lupus. So kay si Kong M, matagal, mga 7 years before siya na-diagnose na may lupus siya. Iba-iba na po yung napuntahan niya.
lupus lang pala. No? And ngayon, nakokontrol naman po yung sakit niya. So, hindi porke may lupus kayo, Pwede end ka of pa the world na. Opo, congresswoman. kasi kahapon nga po yung pasyente ko sa clinic umiiyak kasi sabi niya, paano na yung mga anak ko? 4 yung anak niya, ganyan. So, na may lupus siya. may lupus siya, Ano bagong sabi mo? diagnose. Ang sabi ko po, ang lupus, hindi po ibig sabihin may taning na ang buhay. Kasi hindi po dapat ganun yung isipin dahil may gamot naman po dyan na pwede nating makontrol yung lupus. So, Si ay Marcos, iba-iba rin. Si dating President Marcos may Yes, lupus. meron daw po siyang lupus. Sabi po. Pero ang hindi. haba naman ng buhay niya. Opo, yung sa lalaki po kasi siya, no, usually po pag lalaki, ang tama ng lupus sa kidney, sa bato. So, hindi ko, I'm not really sure, pero syempre nababasa ko lang po yun sa mga lathala na meron daw siyang lupus at sa Okay. kidney po yung tama. So ito yung mga So, sa rashes. lupus, meron pong mga pantal. Actually, kahit anong uri ng pantal, pwedeng makita sa lupus. Minsan mukhang tigdas, minsan mukhang allergy. Pero marami pong pasyente merong rash sa cheeks, no? Kaya nga tinatawag na butterfly rash. Pag or nakakita malar ka rash. ng ganito, Dr. Ging, lupus na agad. Hindi naman po. Most dahil likely, no? merong mga derma conditions na mukhang ganyan, no? Merong rosacea, pwedeng allergy lang, pwedeng tinatagyawat na dahil, in love, ganyan, no? Hindi lahat ng ganitong rash ay lupus. Marami siyang kamukha. Pero kung merong pasyente na may ganito at may iba pang simptomas na i-discuss ko ngayon, pwedeng magpa-check na tayo kung may lupus. So, ang next natin, so yan, iba-iba po itsura niya, oh. Di ba po? Pwedeng parang akala niyo Pero sa parang derma. very typical siya for lupus. Marami pong may ganyan. Siguro 70% of patients merong ganito. Pero hindi po lahat. Hindi porke wala kayong ganyan, ay wala ring So yung lupus. kababayan natin, tumingin sa salamin. Kung meron pong... Pag may ganyan, hindi siya tigyawat, di ba? Hindi siya... Hindi po. Pero merong ibang tao na may ganyan, pero hindi po lupus. Kung hindi mga derma condition sa balat. Kunwari, rosacea nga po or allergy. Ito naman sa kamay. Ito naman po, di ba ibang itsura rin yan, no? Sa balat to. Sa braso. balat, sa braso. Oo. And then, Lupus din yan. Yes. meron okay pong, and then pwede pong ganun yung itsura, discoid rash. Ito naman pong mga rash na to, ito po yung nagkakaroon ng peklat. So kung tumama siya sa scalp, sa anit, pwede po kayong makalbo, no? So dito po, hindi na po tutubo yung buhok. Kaya kailangan nating kontrolin agad. So ito yung Common source to sa ng... lupus. Nakikita rin. Common po to na, although hindi lahat ng may lupus may ganito. Ito na po yung mga isa sa mga grabing mga Cases. na symptom or signs. Ito. Iba-iba po yung itsura niya, 'di ba? So hindi po siya isang itsura lang. So pwedeng sa Nakakaawa naman, Dr. Opo, Ging. oo. Meron bang sa PGH ganito kalala? marami po actually. Ganito kalala? Meron pa pong mas malalala eh. Marami po. Minsan Dahil kasi kulang lang sa gamot. at saka tertiary care din. Tertiary po kasi ang PGH. Usually doon na pinapadala pag grabe na eh, no? Pero Yes. na magandang hindi umabot May doon. singaw din ng lupus? Okay, ang isang madalas din makita, mga singaw, parating nagkakasingaw. Pwede ito sa taas ng ngalangala ba ito? Tawag doon, ngalangala. And then sa mga loob ng bibig. So madalas pong magkasingaw, pero hindi rin po lahat may singaw. Isa lang po yan sa simptomas. Tapos, masakit at namamagang mga kasukasuan. Common din po yun. Kaya ang lupus ay isang rayuma. Nagugulat po kasi mga pasyente na arthritis po siya. Rayuma po siya. Tapos, pag naarawan po, namumula. So, hindi sila pwede magpa-araw? Opo, ang mga pasyente may lupus, magandang umiwas sa araw kasi lalo po sila magpa-flare. Pero ang mga psoriasis gusto magpa-araw? Opo, magkaiba po kasing sakit. Ang psoriasis or psoriatic gusto arthritis. magpa-araw. Opo, iba po ang lupus. Ito ayaw magpa-araw, dapat Opo. ang lupus. Although may mga pasyente tayong may both, kaya mas mahirap gamatin. And then, sa utak, pwede pong, madami pong pwedeng magka-convulsion, parang parang nawawala po sa isip. Meron po kami tinatawag na lupus fog. Na Lupus fog. parang hindi nyo alam paano ako napunta dito, ano nangyari sa akin. Ganyan, pwede Mga pong dialysis magka-depression. patients, meron din daw, parang may hang time, sabi nila. Parang nawawala lang sandali. Parang ayaw umandar yung utak. Opo. So, pwede rin po silang magka-depression, malungkot, no, anxiety. Marami po. Sa brain lang po yun. And then sa dugo, mababa ang hemoglobin minsan, or mababa ang lymphocyte na nakikita sa complete blood count o platelet. Yes.
And then, pwede rin pong tamaan ng puso, parang kidney, pulmonya, kidney. And then, ang blood test po, usually na unang tinetest ito ang ay unang anti-nuclear test, antibody, ANA. Kailangan gawin niya. Pero yun po, ayaw naming basta-basta siya i-test dahil tingnan nyo po, iba-iba po kasi yan, may dilution na tinatawag, no? Kung ang result ng, kunwari, nagkaroon kayo ng test ng ANA, pero ito po yung nakalagay na dilution, 1 to 40. 30% ng normal na tao may positive na ganon. So dito sa kwartong ito ngayon, 3 po tayo. Kung lahat po tayo magpapa-ANA, pwede pong isa sa atin may positive ANA, pero wala naman pong lupus. Hindi porke may ANA positive, may lupus po. Hindi po ganon. Kasi pwede siyang makita sa 30% of normal people. Parang masyado malalim. Malalim na, no? Oo nga, aling Tasing tasing ang lalim na. Easy ulit tayo. So, masyado malalim na to. Pero ituturo din natin kung gusto nyo. Kaya lang, punta lang kayo kay Dr. Ging, memorize lahat eh. Ano po, maganda pong test yon, ngunit kailangan nating interpret with caution, kung baga parang ganon. Dahil hindi lahat ng meron nun ay merong lupus. Ito nakakaawa, Dr. Ging, na ayoko tong symptom na to. Yung Raynaud's tsaka vasculitis. Yung nagre-Raynaud po. Tingnan nyo po kung meron kayong ganito. Yung sa kamay po, tingnan nyo po kung nalamigan, magkukulay siya, puti, bago asul, bago pula. Meron pong mga ganon, yung pag nalalamigan, magpapalit ng kulay yung mga daliri, no? Or vasculitis. Iba-iba po ang itsura ng vasculitis. Pwedeng ganito po, or pwedeng may pantal-pantal na hindi po siya namumutla pag pinisil. Parang, and then, mga sa puso. Ito po, mga komplikasyon na to, masyado na pong complicated. Ayun po. So, sa gamutan na hindi gamot, no, kasi kailangan talagang i-prescribe ng doktor yung mga gamot, hindi naman mabibili basta-basta. Unang-una po, talagang dapat sun protection, umiwas tayo sa araw. Kung meron pong lupus. So, kung walang lupus, wala pong problema, no? Kung may lupus, mas magandang umiwas sa araw, magpapayong, maglo-long sleeve, or maglalagay po ng sunblock. At ang paglalagay po ng sunblock, hindi lang isang beses, uulit-ulitin nyo yun throughout the day. At least yung SPF daw natin, 50 o pwede na siguro 30. Tapos bawal sa ilaw, bakit bawal ang ano ilaw? ko lang po dito, ang ilaw po, meron din po rin siyang UV, ultraviolet rays. Kahit na ilaw, tulad natin ngayon, fluorescent lamp, meron siyang konting UV, no? Hindi na maganda? Kaya lang po mahirap namang palitan lahat ng ilaw, di ba? Ang LED po ang pinakamagandang klase ng ilaw. Kung meron pong lupus, kaya lang hindi naman ganun ka dami yung UV nito. Ang sabi po, 8 hours under the fluorescent light, equivalent siya sa 1 minuto lang naman under the sun. So, 8 hours ka nakabilad dito, parang 1 minute ka lang naman under the noontime sun. So, hindi naman siya masyadong mas masama. It's just that kung kaya nyong palitan yung ilaw, edi LED na lang. Opo, parang ganon. And maganda pong continuous lang na gumagalaw-galaw po, mild exercise, no? Mas magandang tumigil sa paninigarilyo kasi ang paninigarilyo ay nakita na mas nakakapagpaaktibo ng lupus. So, magpa-flare kayo, biglang sasakit yung kasukasuan nyo, maglalagas yung buhok, pwedeng sumakit yung mga puso, yung dibdib, no? And then, since yung immune system nyo nga po, pag may lupus kayo, naguguluhan po siya. Ang basic ano po ng lupus kasi, inaatake kayo ng katawan nyo. So, yung immune system nyo, napaka-hyper niya. Instead of, ang aatakihin lang niya yung mga dayuhan na mga bagay, mga mikrobyo, mga virus, or tumor cells, inaatake niya yung mga normal nyong cells. So, ang gamutan, medyo papahupain namin yung konti, yung activity ng immune system nyo na parang, hinay-hinay ka lang, no? Masyado ka ng active. Ang kapalit nun... Yung mga gamot, ganun din? Yun, yung gamot. Opo, medyo ganun. Although, may iba, pero pwede rin po methotrexate kung joint yung masakit talaga. Kaya kailangan magpababakuna. Or kung at least, kung hindi kaya magpabakuna, iiwas po tayo sa may mga taong may sakit. Kasi madali po kayong mahahawa. Maganda may mask? Especially kung maraming tao. Kaya pala marami nakamask. Oo. Yun nasa Japan nga po kami noon. Lahat nakamask. Ang galing nga eh.
Sa mga Any final tips, Dr. Ging, bago natin tapusin tong part 1 para sa Okay. lupus? Maganda tong part 2 din natin. Yung siguro po ang magandang final word dito ay napakaraming uri ng rayuma at iba-iba po sila, kaya iba-iba rin po yung gamutan. So, kung hirap po tayong magpa-consult, kahit once lang, no? Once or twice lang. Lagi ganun ang payo ko eh. Opo. Kahit once or twice lang. Once, maturo ka lang sa Oo. tama, And then, makakatipid ka para na. malaman nyo kung ano talaga yung sakit ninyo, para tama po yung gamutan. Yes. Kasi usually sa first visit, magkukwento kayo sa doktor, tas mag-a-ask yung doctor ng labs. Sa second visit, makikita yung resulta ng labs. More or less, may idea na po yung doctor nun kung, hindi siguro to gout, ganito to, mukhang lupus, ganon. And then, matuturuan na po kayo ng tamang gamutan. Okay. Dahil sayang naman po yung katawan natin kung masisira lang, mamamatay lang po tayo na hindi man lang natin natugunan. Especially gout, ang daling gamutin ng gout eh. And then, yun po yung mga iiwas sa mga pagkain na magandang iwasan sa gout. Pag masakit po na gout, pwedeng i-ice. Pag hindi naman po gout, pag chronic pain, pwedeng warm. Parang ganun.